D'Angelo Russell, Damian Lillard at Stephen Curry yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Darvin Ham nagbigay na ng pahayag kung sino ang kanilang magiging starting point guard next season. At ito nga ay walang iba kundi si D'Angelo Russell pa rin. Muli nga itong pinagkatiwalaan ni Coach Darvin Ham kahit nag-struggle ito sa nakaraang series nila sa playoffs laban sa Denver Nuggets. Pero sa regular season ay maganda naman ang kanyang naging average, na kung saan ay nakapag-average ito ng 17 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Na may 39% naman sa 3-point area. Marahil mga idol gusto ni Coach Darvin Ham na mas palakasin pa ang kanilang second unit. At dito niya panigurado ilalagay ang point guard na si Gabe Vincent. Lalo at isa nga itong scorer na may magandang depensa sa kalaban. Malaking tulong din ang pagiging sharpshooter nito para mas lumakas pa ang opensa ng kanilang second unit. Na sa nakaraang playoffs ay nag-average lang naman si Gabe Vincent ng 12 points, 1 rebound at 3 assists per game. Na meron naman itong 37% sa 3-point area. Kaya naman kampante si Coach Darvin Ham na may mangunguna sa kanilang opensa kapag nagpahinga na ang kanilang mga starters. Isa pa ay ginawa din marahil ni Coach Darvin Ham na ilagay si D'Angelo Russell bilang starter. Dahil mas matutulungan ito nila LeBron Anthony Davis at Austin Reeves sa kanyang kahinaan sa depensa. Isa pa ay baka masira ang chemistry nito sa kanyang mga kasama kapag inilagay ito sa bench ng Lakers. Lalo at nasanay na itong si D'Angelo Russell na maging starter sa kanyang buong career. At nag-resign pa naman ito sa Lakers ng 2-year deal na nagkakahalaga ng nasa $37 million. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ginawa ni Coach Darvin Ham na ilagay nito si D'Angelo Russell bilang starter? Sa ibang balita naman mga idol, gusto pala ni Damian Lillard na bawiin ang kanyang trade request sa Portland Trail Blazers. Ito nga ay dahil sa mukhang malabo na nga itong mapunta sa Miami Heat. Pero ang GM ng Portland na si Joe Cronin ay tumanggi sa gusto mangyari ni Lillard. At kahapon nga ay tuluyan nang napunta si Damian Lillard ng Milwaukee Bucks. Na kung babalik kasi si Dame sa Portland ay possible na masira ang chemistry ng kanilang mga players. Lalo at ipinahayag na nga ni Lillard na gusto niyang umalis tapos babalik. Isa pa ay masyado na maraming guards ang kanilang kupunan. Kaya naman ay buo na ang isip ng front office ng Portland para sila ay mag-rebuild. At mag-move on na dito kay Damian Lillard at mag-focus na lang sa mga bago at bata nilang mga players. Na mukhang nahaharap naman sa ngayon sa malaking problema ang Portland Trail Blazers. Dahil napag-alaman na itong si Damian Lillard ay pumayag sa gusto ng kanilang kupunan na hindi na maglaro sa huling 10 laro last season. At ito nga ay para makakuha pa sila ng mas mataas na draft pick. Na nagresulta nga ito para makuha nila si Scott Henderson bilang 3rd overall pick sa nakaraang NBA draft. Kaya panigurado na bibigyan ito ng aksyon ng NBA. Kagaya sa ginawa ng Dallas Mavericks na kung saan ay hindi nila pinaglaro si Kyrie Irving at ang iba pang mga role players sa naging laban nila sa Chicago Bulls noong April 7. At dito nga ay pinagmulta sila ng NBA ng $750,000. Kaya abangan na lang natin mga idol, kung pagmumultahin nga rin ba ng NBA itong Portland Trail Blazers. At para naman sa huling pag-uusapan natin mga idol, nagsalita na nga si Magic Johnson patungkol sa greatest point guard of all time. Lalo at isa nga itong mainit na debate para sa mga NBA fans at iba pa. Ito nga ay dahil sa sinabi ni Stephen Curry sa isang interview na siya nga daw ang pinakamahusay na point guard sa NBA. Kaya naman marami dito ang hindi sumang-ayon sa mga sinasabi ni Stephen Curry at meron din namang kumbinsido. Kaya naman sa isang podcast kung saan si Magic Johnson ang kanilang bisita, ay itinanong nga dito ang patungkol sa mga sinabi ni Stephen Curry sa pagiging best point guard daw nito sa NBA history. Nakampante nga na sinagot ni Magic Johnson ang tanong na ito. Lalo at hindi daw ito ang mga sinasabi ng mga numero, na kung magagawa nga daw ni Curry magkaroon ng higit sa 5 championship. At kung magkakaroon din daw ito ng mahigit sa 3 finals MVP at 3 league MVP. Lalo na ang maging number 1 sa assist all time sa finals at maging pangalawa sa double-double. Maging number 1 naman sa triple-doubles all time sa playoffs. At ang panghuli naman ay ang maging number 4 sa steals all time sa playoffs. Kaya kung magagawa nga daw ni Stephen Curry na malagpasan ang lahat ng mga numero na ito, ay siya na nga daw ang greatest point guard of all time sa NBA history. Pero sa ngayon ay si Magic Johnson pa rin daw ang best point guard. Na alam naman natin mga idol na meron ng 4 na championship itong si Stephen Curry at isa dito ang finals MVP. Na naging 2-time MVP din ito ng NBA. Sa ngayon kasi ay si Stephen Curry ang itinuring best shooter of all time sa NBA history. Lalo at hawak lang naman ni Curry ang record sa pinakamadaming 3-pointers. Pati na rin ang pinakamadaming nagawang 3-pointers sa isang laro.
Kaya sa ngayon ay malayo pa ito kay Magic Johnson. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi kaya ni Stephen Curry na malagpasan ang mga nagawa ni Magic Johnson. Na sa ngayon ay 35 years old na ito at nasa kanya pang kalakasan. Kaya meron pa itong pagkakataon para subukan na agawin kay Magic Johnson ang pagiging greatest point guard of all time sa NBA history. Yan ay kung magagawa niyang malampasan ang mga numero sa mga naging achievements ni Magic Johnson. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.